Umaga po, bago tayo dumako sa salita ng Diyos, tayo po ay mag-declare, no? Kamay sa dibdib, follow me. The rest of my life will be the best of my life. Isa pa ho, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa tatlong tao, you are blessed. Pakisabi po, you are blessed, you are blessed, you are blessed. No po, pinagpala po ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sige po, hanap po kayo ng lugar na kung saan kayo po ay magiging komportable. So bago tayo magsimula, gusto ko munang i-welcome si Brother Ephraim, asawa ni Ate Mayet, no? Bro, salamat, iningatan ka ng Panginoon. Matutuwa si Ismael, nakasama ka ngayon. Mapagpalain kayo ng Panginoon. Salamat, bro. Doon, meron ho bang first-timer sa church? Bago lang ho kayo nakadalo, pwede ho ba kayong tumayo? Meron po ba? Sige po. Magandang umaga. You are very much welcome. Magandang umaga, bro. Sige, pwede na po tayo maupo. Meron pa po ba? Baka may first timer. Gusto ko lang ho kayong i-welcome. Okay. So maraming salamat po sa Panginoon. Kahapon po kami ay magkakasama ng Pastora Neri, ang Pastora Alicia, at saka yung poging Kuya Monching. No, kami po ay naimbitahan na maging speaker po sa anniversary ng ating pong tinatawag na PAG District 3. No? So nakakatuwa po na binigyan tayo ng Lord ng opportunity na magamit po sa pamilya ng Philippine Assemblies of God. Salamat po buhay po ng ating obispo, no, Bishop Renato L. Ontangco, na nangunguna po sa pamilya po. Ito pong simbahan po na ito, meron po tayong organisasyon. Tayo po ay nasa ilalim ng Philippine Assemblies of God, no? Even po yung sa Pampalay Bethel Temple, ito po ay nasa ilalim, minamahal ko, ng Philippine Assemblies of God. At lagi ko itong sinasabi, kung wala po sila, wala ho tayo. No? Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay pinanganak sa loob po ng Philippine Assemblies of God. Nakakatuwa po yung ginawa ng Panginoon sa gawain, at ang aking pong panalangin, bisitahin po tayo ng Panginoon. No? Bisitahin tayo ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang nakikita ko itong huling panahon na ito, ang kailangan natin ay presensya ng Diyos. Bagong karanasan, maminamahal ko, bagong galaw ng Panginoon sa buhay po natin. Bakit po? Kakaiba ang battle ngayon. Iba ho ang labanan, at the same time, ang daming dapat gawin para sa kingdom ng Lord. At kailangan ho natin ang presensya ho ng Panginoon. Itong huling panahon, nakikita ko po, pumasok tayo sa digital world, maminamahal ko, isa po sa pinakamahalaga ngayon, tinatawag na connection. Pakisabi nga po, connection. No? Connection. Because po, nasa panahon na ho tayo ng tinatawag na digital. No? Pag nawala po ang connection, wifi, nako, magkakagulo po. Lalo na po sa mga nag-work from home, no? Sa mga tinatawag na ang trabaho, nasa lugar po ng tinatawag ng computer, mahalaga po ang connection. Kahapon magkakasama kami, habang bumibiyahe po kami, nakasakay, may gusto kong gawin para sa pagtuturo. Hindi ako makakonect. No? Walang silbi pag walang connection. Mahalaga ang connection, amen po ba? No? Even po sa pamilya, pag walang connection, magkakaroon ng problema. Even po sa mag-asawa, pag hindi maayos ang connection, may problema. Pag hindi po maayos ang connection, may problema. Actually, pag ikaw po ay walang connection, sinasabi, minamahal ko, tingnan yung connection. So pag-usapan natin, minamahal ko, kung sa mga bagay-bagay na sa mundo, sa relasyon natin sa mundo, kailangan ng koneksyon, lalong-lalo na ho sa Diyos. Naniniwala ho ba kayo doon? So ang koneksyon po ay napakahalaga. So ngayon po, minamahal ko, pag-usapan po natin yung tema ng Philippine Assemblies of God, ng ating Mother Church, minamahal ko, sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 22 to 23, sabi niya ganoon, and the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, minamahal ko, and self-control. Sabi nga sa mga bagay na ito ay wala pong tinatawag na kautusan. So, ang ating pong topic sa buong tema po ng Philippine Assemblies of God is bearing fruit in the Spirit, o pamumunga sa Espiritu Santo. Ito pong natitira mga buwan ho natin, dito lamang po iikot ang ating pong topic. No? The fruit of the Spirit. Bigyan mo natin ng foundation, minamahal ko. Saan po ba ito galing, minamahal ko? Ito po ay galing sa Galatians, no?
Ang Book of Galatians, mga minamahal ko, ito po ay sinulat ni Pablo nung kanyang unang missionary journey. No? Ito po ay isang region, mga minamahal ko, na ngayon ay nasa Turkey, mga minamahal ko, maraming simbahan siyang naitayo. At si Pablo, sa tuwing siya po ay aalis, mga minamahal ko, meron pong sumusunod sa kanya na mga nagtuturo, mga false teachers. No? Ito po yung mga tao na pagdating sinasabi nila, hindi sapat si Kristo para sa salvation. Kailangan nyo magpatuli. Kailangan nyo mag-observe ng law para tanggapin kayo ng Diyos. Kailangan nyo tinatawag na Judaism muna bago maging Christian. At ito pong grupo na ito na tinatawag na Judaizer, at tinatawag po itong the circumcision group, ay yung grupo ng mga tuli na tinatawag, malakas pong impluwensya nila. Sila po ay hindi naniniwala by grace alone, by faith alone ang kaligtasan. Bagko sabi nila, kailangan nila ng law. Kaya po nang mabalitaan po ito ni Pablo, isahong nakakabahalang balita, very dangerous. Sumulat po siya regarding po sa tinatawag na Galatians. At ang atake rito, mga minamahal ko, pag inaralo natin, ang atake rito, mga minamahal ko, pinaliwanag po ni Pablo, mga minamahal ko, na ang kautusan ay hindi po makapagliligtas. At tayo pong mga mananampalatay, mga hentil, tayo po ay nasa ilalim ng tinatawag ng biyaya ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang mga anak ho ng Diyos ay malaya, mga minamahal ko, malaya sa kautusan, pero sabi ng Panginoon, ang kalayaan ay hindi dapat gawing passes para gumawa ho ng kasalanan. Nakilabas mo nga yung ating tawag dito, PowerPoint. Merong Galatians chapter 15 verse 16 dyan, bago tayo mag-dwell sa ano natin, kasi gusto kong lagyan ng foundation yung ating pong pag-uusapan. Sabi po ni Paul, mga minamahal ko, sa Galatians chapter 3 verse 15 to 16, ito po ang sabi niya. Si Pablo po, mga minamahal ko, ay isang Pariseyo. Pag sinabing Pariseyo, bihasa sa tinatawag na kautusan. So ito pong sinulat niya, alam niya po yung sinasabi niya, alam niya ang kayang gawin ng law, alam niya kung ano ang purpose ng law, bakit po ba may law? Ito po yung sabi ni Pablo. Kami nga ay ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil, sabi po ni Pablo. Gayunman, alam namin, sabi ni Pablo na isang Pariseyo, gayunman alam namin ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Binibigyan po ni Pablo ng diin, mga minamahal ko, na ang salvation is by grace and faith in Christ. So ang kaligtasan, mga minamahal ko, hindi ka gumagawa ng mabuti para po maligtas. Ikaw po ay naligtas muna, kaya ka gumagawa ng mabuti, ito po'y kapahayagan ng iyong pong kaligtasan. No? Ang mabuting gawa, ito po'y ebidensya na ikaw po ay may buhay na walang hanggan, na ikaw po ay ligtas. Kaya minsan maraming Kristiyano, nagdududa ang marami kung ito po talaga'y ligtas. Bakit po? Kasi po yung manifestation, yung buhay po hindi maayos. So ibig sabihin, ang prueba ng kaligtasan mo, yung buhay na binago. Pakisabi nga po, buhay na binago. Kaya pag hindi nagbabago ang buhay, ang tanong, tinanggap mo na ba talaga si Jesus? Dahil pag hindi mo tinanggap si Jesus, malabo ka hong magbago. Ang pagbabago, hindi ho kayang gawin ng sinuman. Pastor, bakit mo na nasabi? Kung kaya nating magbago, dapat na bago na buong mundo. Alam niyo pa, ang isa po sa universal needs ng mga tao, gustong magbago, pero hindi ko magawa. Tama po si Andrew E. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Tama po ba? Marami tayong tinatawag na pagtalon ng New Year, pangako ng New Year, pero ilang linggo lang, balik na naman sa dati. Walang kakayanan ang sinuman na baguhin ang kanyang sarili. And then sabi gano'n ni Pablo ulit, kaya't kami ay sumampalataya kay Kristo upang mapawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ang kaligtasan mo ay dahil sa pananampalataya mo kay Kristo na nagbayad ng kasalanan mo sa krus ng Kalbaryo. At hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito pong mga tao nito, pilit mong ibinabalik ang mga Gentile believer
sa law. Ang sabi po ni Paul, walang kaligtasan sa tinatawag na law. Pinalaya kayo sa law at sabi ng Panginoon, ang kaligtasan ay masusumpungan lamang po sa Panginoon. Thank you sa akin. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Dahil kung pagsunod po ang mabuting gawa, ang sukatan para pumasok ng langit, walang papasok ng langit. Lahat po tayo kandidato sa impyerno. Kaya walang pwede magmalaki ako mabait, hindi po. Ang sukatan ng kabaitan ng tao sa tao sinusukat. Dito mo sukatin ang kabaitan mo, walang mabait. Kaya hindi natin pwede i-brag ang kabutihan natin. Kaya minsan yung mga tao parang punong-puno ng tinatawag na sarili kasi mabait siya, kasi masama siya, kasi itong standard mo. Subukan mong sukatin standard sa Diyos, walang mabuti sa iyo. Because God is the right standard, minamahal ko ng holiness. Kaya po salamat sa Panginoon, kahit nga, hindi natin kayang bumalik sa Diyos, hindi natin kayang magbago. Kaya ang ginawa ng Panginoon, binigay niya po yung kanyang bugtong na anak, yung Kristo, para ialay ang buhay, mamatay sa krus ng Kalbaryo, para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil si Kristo lamang po ang nagkatawang tao na walang kasalanan, siya lamang po ang karapat-dapat na maging pambayad sa ating pong mga kasalanan. Sabi po ng Galatians 3:10-11, minamahal ko, ang lahat ng nagtitiwala sa pagsunod sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Ibig sabihin, pag nag-observe ang tao ng law, he is under curse, minamahal ko. Kaya sabi ni Pablo, malaya na kayo, babalik pa kayo sa sumpa. Sabi sabi po ni Pablo. And then, minamahal ko, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi sumusunod sa lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan. Actually, tingin sa akin, lahat po ng tao nasa ilalim ng kautusan. Ibig sabihin, lahat po ng tao makasalanan, lahat po tayo ay alipin ng kasalanan. Bakit po? Ang kapangyarihan ng kasalanan nasa kautusan. Tayo po'y nasa loob po ng tinatawag ng kautusan, so therefore, ini-empower ng law yung sin. Ibig sabihin, lahat po ng mga mananampalataya, tayo pong lahat ay nasa ilalim ng sumpa. Ay hindi po, nung wala pa tayo sa Panginoon. Malinaw na walang taong pinapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Hindi mo maintindihan what is paglabag kung wala pong nag-uutos. Huwag kang papatay, makikita, masama pala yun. Nung walang law, hindi ito makita. Nung ibigay po ang law, nakita po, minamahal ko, pagsalansang po yun. And then tingnan nun natin, Galatians 3:22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya nung wala pa tayo sa Panginoon, minamahal ko, lahat tayo alipin ng kasalanan. Pinatatakbo tayo ng kasalanan. Pinasusunod tayo ng kasalanan, minamahal ko. That's the truth. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na binibigay sa lahat ng sumasampalataya. No? Yung promise po na salvation ay galing po kay Kristo. Sabi nga naman, minamahal ko, Galatians 3:23-25, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, next slide na, tayo'y nakakulong sa kautusan. Lahat ng tao nakalock up sa law. So therefore, kung ang law ang nag-empower sa sin, lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya nga noon, gusto nating mag-change, pero hindi natin magawa. Bakit po? Nasa ilalim tayo ng sumpa. Nasa ilalim po tayo ng law, minamahal ko. Tayo'y nakakulong sa kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging taga-disiplina natin hanggang dumating si Kristo upang tayo'y maituring na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Thank you sa akin. Naging katanggap-tanggap ka sa Diyos dahil po kay Kristo. Hindi dahil cute ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil pogi ka, hindi nasa estado ka. Kaya ka nakataharap sa Diyos because of our Lord Jesus Christ. Kaya ka naging okay before your God. May kausap ako. Kaya ang lahat ng ating utang na loob na inakay Kristo, bakit ba natin sinasamba si Kristo? Kasi siya po ang gumawa ng ating kaligtasan.
Siya ang dahilan kung bakit ka nakakapanalangin. Siya ang dahilan kaya ka naglilingkod. Siya ang dahilan kaya ka papasok ng langit. Pag walang Kristo, walang langit. Kaya ho kapatid, hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos na para sambahin yung Kristo natin na parang napipilitan ka lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede maminamahal ko, pa-worship lang. Hindi ho deserve ni Jesus Christ yun. Pag naintindihan mo kung gaano kahalaga ang ginawa ni Kristo, everything mababago sa buhay mo. Bakit po? Everything magkakaroon ng gratitude. You worship God because Jesus is so good. Hindi lang dahil pinagpapala ka, hindi lang binibigyan ka ng ito, binibigyan ka. Gusto sabihin ng Panginoon, yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, ito po yung bottom line. Hello? Kaya po maminamahal ko, the more na makikilala mo si Kristo, the more to magiging maayos ang iyong pagsamba, maayos po ang iyong buhay, at maintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos. Pag tumingin ka kay Kristo, makikita mo sa Kanya yung Kanyang Ama. Kaya mahalaga po si Jesus Christ, maminamahal ko. That's why, ang mga Kristiyano, we worship Jesus Christ. Yung ibang grupo, sila po ay iglesia ni Kristo, pero hindi nila ino-honor si Kristo. Sa atin po ang Kristyanismo, maminamahal ko, ang sentro ng Kristyanismo ay ang ating Panginoon Kristo. Pwede ho bang palakpakan natin si Jesus? Come on! Kaya po ang nakalagay dito, maminamahal ko, Hari ng mga hari, Jesus Christ, Panginoon ng mga Panginoon. Dapat siya ang sentro ng simbahan. At dapat siya rin ang sentro ng buhay mo. At dapat siya rin ang sentro ng pamilya mo. Siya dapat ang sentro ng lahat ng ginagawa mo. May kausap po ako. And then sabi po ng kasunod, ngayong dumating ng panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Kaya po ang mga mananampalataya, wala na po tayo sa law. Tayo po ay nasa biyaya. Hindi tayo pwedeng bumalik dito. Pinalaya na tayo, maminamahal ko sa kautusan. At sabi ni Pablo, wag na kayong maging alipin pa. Pero yung kalayaan nyo, wag nyong gagamitin na gumawa ng kasalanan. Iba po kasi naman yung grace na iba, sapagkat sila daw po ay naligtas na, so pwede na nilang gawin ang kasalanan na gusto nila. Ligtas na naman daw nila. Hindi ho yun ang totoo. Kung ikaw po ay ligtas, meron po itong ebidensya ng pagbabago. Pakisabi nga po, pagbabago. Isa po, pagbabago. Pag walang nagbabago, may question po yung tinatawag po na salvation. Kaya mahalaga po ito. Kaya nga minsan nakakalungkot, maminamahal ko, yung mga kwento na, yung Kristyano, pumunta po ng tawag dito, ng isang gading, may nagiinuman, niyaya siya, pare inom tayo. Sabi ng lalaki, hindi ako umiinom, ako ay born again. At ang sabi naman, born again ka pala. Ito rin born again eh. May problema tayo doon. Nakuha nyo? Kaya po yung buhay natin, yan po yung nagpapatunay ng kaligtasan natin. Tingnan sa akin, pag walang pagbabago, wala kang kaibahan sa relihiyon. Kaya po mahalaga, maminamahal ko itong topic po na ito, kung paano ba tayo matatransform, kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. Sabi po ng Galatians chapter 5, 2-4, akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, sa mga taga-Galatians, kapag nagpatuli kayo, binabaliwala ninyo si Kristo. Binabalaan ko ang lahat ng taong nagpapatuli, tungkulin nilang sumunod sa buong kautusan. And then verse 4, kayong nagsisikap na maging matuwid sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo. At napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. You are falling away from God's grace, maminamahal ko. Ito po yung purpose ng letter, maminamahal ko. Ngayon po, balik tayo doon sa natin. Binigyan ko ng background. Yung po yung book ng Galatians. Yung mga believers gusto ng mga na bumalik po sa law. No? Sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, ba't kayo babalik na law? Pinalaya kayo sa law. Alam niyo po ba, pag nasa ilalim kayo ng law, nasa ilalim kayo ng sumpa, nasa ilalim kayo ng kasalanan, kayo ay hinugot ni Kristo sa kautusan at binigyan po ng freedom. So ang topic natin this morning, maminamahal ko, bearing fruit in the Spirit. Pamumunga sa Espiritu. Sabi nga noon, pag-usapan natin, the power of connection.
No? Ang kapangyarihan po ng koneksyon. Kanina po, pag walang koneksyon, may problema. Maparelasyon, mga bagay-bagay, even po sa mga gadget, sa mga trabaho natin, pag meron problema sa connection, lagi po ito may problema. Especially po sa Diyos po natin. Pag meron po tinatawag na disconnection. So pag-usapan natin, the power of connection. Next slide, Nak. Next slide. Kaya sabi ko naman, minamahal ko, Nak, next slide. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, kapayapaan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. No? Ito po, next week, sa mga darating na linggo, dito po iikot ang ating punitawag na topic. Pag-usapan natin ng love, pag-usapan natin ng joy, ang peace, ang patience, ang kindness, ang goodness, ang gentleness, yung faithfulness, at yung tinatawag po na self-control. Diyan po iikot itong natitirang 5 buwan ho natin, mga minamahal ko. And then, sabi ko naman minamahal ko, ito po yung connection. Sabi, next slide. Next slide. Sabi po ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga. Upang magbunga pa ng lalong sagana. Verse 3. Sabi ganon, nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Next slide, verse 5. Sabi ko naman, minamahal ko, verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. There is a connection. Si Jesus ang puno, ikaw po ay sanga, tayo po ay mga sanga. Ang sabi ni Jesus, ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ibig sabihin, ang pwede lang magbunga yung mga nakakonect, yung maayos ang koneksyon. Pag walang koneksyon, walang bunga, walang mangyayari. Alam niyo po ba tingin sa akin? Kung ikaw po ay naghihirap, nagkukulang, hindi nagbabago, isa lang ang titingnan mo, kamusta na connection mo kay Kristo? Pag may problema sa connection, mga minamahal ko, nagkakaroon ng problema ang buhay. Kaya sa mga Kristiyano, mahalaga po ang connection. Pakisabi nga po, connection. Isa po, pakisabi, connection. So dito po mga minamahal ko, sinasabi ni Kristo, I am the vine and you are the branches. There is a connection, mga minamahal ko. And then verse 6, mga minamahal ko, verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Verse 7, mga minamahal ko. Verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Verse 8, mga minamahal ko. Verse 8, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. So dito po mga minamahal ko, pinapakita yung kahalagahan po ng koneksyon. Ano ho? Koneksyon natin sa Panginoon. Tulad po ng sabi ko sa inyo, mga minamahal ko, pag meron kang krisis, financial man yan, relasyon man yan, negosyo man yan, ang unang chinecheck, yung tinatawag, kamusta na ang connection mo kay Jesus. Sabi po ng Panginoon, pag hindi ka nakakonek, hindi ka magbubunga. Sabi ng Lord, apart from me, you can do but nothing. Apart from me, you can do nothing. So, ibig sabihin, mapakahalaga ni Kristo sa ating pong mga buhay. Kaya po aralin mo, lahat tayo nakaranas mag-backslide. Ako rin nag-backslide. Pag lumangat ka sa Panginoon, matutuyo ka kapatid. Tuyo talaga buhay mo. Walang kapayapaan, walang kagalakan, walang direksyon, ang emptiness, ang lalim. Bakit po? Nawala ka ho sa buhay eh.
Kahit may pera ka, hindi mo ma-enjoy. Kahit magtagumpay ka, walang mangyayari. Bakit po? There is a disconnection happen sa buhay mo po. Kaya kung meron tayong papahalagahan sa buhay nating kapatid, yung relasyon mo sa Diyos mo. Kapatid, tingin sa akin, hindi ka nandito para lang tinatawag na magsamba na parang mga relihiyosong tao. Hindi po. Nandito ka kasi may relasyon ka kay Kristo. Hindi ka relihiyoso. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ho yan reliyoso. No? May relasyon po yan sa Diyos. Dahil pag wala kang relasyon sa Panginoon, wala kang papahalagahan. Pag nasa religion ka, ang nasusunod, ikaw, hindi ang Diyos mo. Pero pag nasa relasyon ka ho sa Diyos, ang Diyos po ay nasusunod sa buhay ho natin. May kausap po ako. At pag nasusunod po ang Diyos sa buhay natin, nagkakaroon ng pagbabago. Kapatid, sa totoo lang po, matagal na rin po akong Kristiyano. Yung buhay po na hindi nakakonect sa Panginoon, walang kwenta. Pasensya na ho kayo. Wala talagang kwenta. Walang peace. Walang joy. No? Maglilibang ka lang. Manonood ka lang manonood. Mag-view ka lang mag-view. No? Para tapalan po yung emptiness mo. Gagawa ka ng ano-ano mga bagay. Alam niyo ho ba, even ng mga Kristiyano, na-empty din. Bakit po? Kasi may problema ang connection. Kaya kung may ayusin tayo lahat, ikaw ako, kung may babantayan tayo, yung connection natin sa Panginoon. Pwede ba kitang matanong, kamusta na connection mo kay Kristo? How's your connection sa ating pong Panginoong Yesus? Alam niyo po ba, hindi porke nakaupo ka dyan, nakakonect ka. Hindi rin porke nakatayo ko rito, nakakonect ako. Hindi rin porke tumutugtog dito ang sino man nakakonect. Ikaw ang nakakaalam kung nakakonect ka. Pinakamahalaga yung connection. Pakisabi nga po, connection. Kung mayroong gustong ayusin ng Diyos sa buhay natin, I believe yung ating pong connection sa ating pong Panginoong Jesucristo. So, tingnan ho natin dito. Pasok ho tayo sa topic ho natin. No connection. No? Sabi nga ng mga minamahal ko, no. Unang-una, bilang Kristiyano, you are connected to your Father God. Pangalawa, bilang mga anak ng Diyos, you are connected to Jesus Christ. Pangatlo, you are connected to the Holy Spirit. Kaya kung naniniwala ko, kapatid, kung merong ayusin connection, dahil pag naintindihan lamang mga minamahal ko na ang mga mananampalatay nakakonect sa Diyos, na may mangyayari. Kaya ito lagi ito sinasabi, pag Kristiyano kang mahirap, naiintindihan, pero huwag kang papayag na Kristiyano kang mamamatay kang mahirap. Sa Diyos ka ho kumunik. Hindi ka kumunik kung kani-kanino man. Yung Diyos may kakayanan na pagpalain, mga minamahal ko. Ang Diyos may magkakayanan na baguhin ang buhay natin pare-parehas. Ang mahalaga na ay connection. Pakisabi nga po, connection. Isa pa ho, connection. So dito mga minamahal ko, tingnan na ho natin itong topic natin. Unang-una, you are connected to your God. Sabi ho ng Biblia kanina, habang pinag-uusapan natin, sabi po ng Galatians chapter 4, 4 to 5, no? Ngunit nang sumapit, dati po nasa loob tayo ng law, lahat, nasa kautusan. Pero sabi ka naman, minamahal ko ng Galatians chapter 4, 4 to 5, sabi po ni Paul, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng law. Si Kristo po nang isilang, maminamahal ko, siya po ay nabuhay under ng law. Pero hindi siya sakop, hindi siya alipin ng law kasi wala po siyang kasalanan. Siya po ay sinilang sa ilalim ng kautusan. Anong purpose? Bakit napunta si Kristo sa law? Bakit yung po ang pinili ni Jesus? Ang sabi po, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sabi nga noon, lahat po ng tao na nasa law, gusto ni Kristo, kaya siya na isinilang sa law para kunin ang lahat ng mga tao rito at palayain po sa kautusan upang maranasan ang biyaya. Grace ng ating pong Panginoon is that the very purpose. At sabi po ng Panginoon upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. May sinabi pa sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. That's your identity. Ngayon po, dati po kaaway ka ng Diyos, pinalaya ka ni Kristo sa law, ikaw po ay binilik sa kanyang Ama, nagkaroon ka ng tinatawag ng bagong identity. Yung Diyos na dating kaaway mo, ngayon tatay mo na.
Pakisabi nga po, anak ako ng Diyos. I am connected to my Father. Mahalaga po ito. Kaya kung minamahal ko, kahit dumiretso ka sa presence ng Lord, kasi sa bisa na ikaw ay anak ko ng Diyos, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Next slide. Next slide. Connected to the Father. Napakahalaga na maunawaan natin ang ating tunay na identity kay Kristo. Sabi po ng Galatians 3:26-27, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kaya sabi ganoon, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa mamagitan ng pananampalataya. Si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit nang kayo'y nabautismuhan sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Nang tanggapin mo si Kristo, sabi ng Lord, naging anak ka ho ng Diyos. Alam niyo, maraming Kristiyano, matagal na hindi pa rin tumaunawaan. Kaya po, laging panalangin, Lord, maintindihan ko itong identity na ito. Kung gaano ito kahalaga mga minamahal ko. No? Gustong-gusto ni Holy Spirit na maunawaan natin na tayo po yung mga anak ng Diyos. Ang sarap po mga minamahal ko, pag pumapasok ka sa presence ng Lord, naintindihan mo, you're a child. Tatay mo to, anak ka ho ng Diyos. Meron pong tinatawag na confidence paglapit ko, kasi naiintindihan mo. Lalo na kung wala kang tatay. Ang sarap po pag naunawaan mo, wala kang biological tatay, pero meron kang tatay sa langit. Kaya po, sabi ng Biblia, pagpasok mo sa room mo, pagsara mo, yung ama mo nasa langit, ando doon sa loob po na yun. Yung tatay mo. Kaya napakalaga, there is a connection between the Father, God, and you. Kaya po, minamahal ko, sabing ganon, sabi rito, kasunod. Verse 6, minamahal ko. Verse 6. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na tumatawag sa Diyos ng Ama ko, ginawa na kayo ng Diyos na mga anak, at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Sabi ng Lord, hindi ka na ho alipin. Dapat mo intindihan, you are not a slave. Kaya hindi ka na dapat mabuhay sa takot. Bakit po? Pinalaya ka ng Lord, anak ka ho ng Diyos. Alam niyo, minamahal ko, tingin ho kayo sa akin. Yung mga anak, hindi po yung nag-iisip ng kakainin. Amen? Taas nga ho yung mga kamay ng mga anak dito. Naalala niyo nung bata kayo, meron ho ba rito nag-iisip kung paano siya kakain? Kung paano yung pakakainin ang sarili niya? Wala akong ganon. Ang nag-iisip ho niya magulang. Kaya ho magulang, hindi ganun kadali. Bakit? Meron kang responsibility na pag-aralin ang anak mo, pakainin ang anak mo, ingatan ang anak mo. You are responsible because you are the parents. So ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Kaya po sila blessed, sila JD, sila DJ. Kung humingi sa amin, wagas. Akala nila mayaman kami. Alam mo bakit sila ganoon? Simple lang anak sila eh. Alam mo, pag naintindihan mo lang to, itong sinasabi ni Pastor, everything changes sa life mo. Wala kang dapat patunayan. Tingin sa akin, pag hindi mo ito naintindihan, i-diskarte mo sarili mo. I-diskarte mo sarili mo. Kapatid, mapagod ka na sa pagdiskarte ng buhay mo. Hayaan mo yung tatay mo ang dumiskarte para sa'yo. Trabaho niya na pagpalain ka. Trabaho niya na ingatan ka. Trabaho niya na minamahal ko na pabutiin ang buhay mo. Sabi niya mismo, for I know the plans I have for you, declares your daddy, your father, your Abba. Plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Plano yan ng tatay mo. Kaya po masarap maintindihan na anak ka ng Diyos. Natutulog kami, nag-iisip para sa iyo. Natutulog kami, nag-iingat sa iyo. Hindi mo kailangan ng security guard. Laksa-laksang anghel, maminamal ko, pwede kang bantayan. Every one of us, there is an angel, maminamal ko, na nagbabantayo sa atin. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Kapatid, sa langit po, kilala ka. Hindi ka man kilala sa mundo, we don't care. Ang mahalaga, kilala ka sa langit kasi anak ka ng Diyos. Hindi ka anak ng tokwa. Dapat maintindihan ng mga mananampalataya. Kaya tayo nagkakanda hirap-hirap. Bakit? Kasi pilit ho natin ginagawa yung trabaho ho ng Diyos.
Pag trabaho ng Diyos, wala na po siyang gagawin sa buhay mo. At pag ikaw nagtrabaho ng buhay mo, isa lang po kauwian mo, kabiguan. Try to imagine, minamahal ko, salamin mo nangyari sa buhay mo. Nung wala ka sa Panginoon, sino dumidiskarte ng buhay mo? Ikaw. Laging tapos, laging nangihiram, laging pong kulang, minamahal ko. Bakit po? Diskarte mo yun. Kaya gusto ng Lord, minamahal ko, sabi sa inyo ng Panginoon, Nak, you are connected to me. Stay connected with me. Alam niyo po ba, even po yung kaharian, gustong ibibigay ho ng Panginoon? Alam niyo po, isa po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon, itong revelasyon na ito sa buhay namin. Alam ko, may tatay ako sa langit. Kaya lagi siya sabi sa mga anak ko, anak, meron tayong tatay sa langit. Kaya po pag nangangailangan kami, lagi siya sabi, well, let's pray sa tatay natin. Dahil ang trabaho ng tatay, provider. Ang sarap po na hindi ka na-stress dahil sa pangangailangan. Naalala ko po yung Tree of Life. Sabi ng asawa ko, nanonood sa Tree of Life. No, sabi niya gano'n, gusto ko pumunta dito. Gusto ko rin mag-undergo. Sabi 100,000. Gusto mo ba? Oo, tara mag-pray tayo. Kapatid, ang kayamanan ng kalangitan ay para sa mga anak ng Diyos. Minsan lang ang problema natin, hindi natin maintindihan mga anak tayo ng Diyos. Ako naniniwala, minamahal ko, tignan mo, ang ano-ano ng Panginoon. Seek ye first His kingdom, and His righteousness, and all these things shall be added unto thee. Pagkapalang, hindi mo kailangang ma-stress. Pagkapalang, na-enjoy mo buhay mo. Why? Bakit po? Ito ay gawa ng tatay mo. Hindi ko niya sabing upo ka lang, hintay yung bayabas na bumagsak. Hindi ho ganun. Kaya ka nananalangin, pangailangan, Lord, kailangan ko to. Minsan bibigyan ka ng Lord ng wisdom. Minsan bibigyan ka ni Lord ng word na wait. Minsan sabi sa iyo ng Panginoon, go. Because your Father is your guide. May kausap po ako. Kaya sabi nga naman, minamahal ko, nakakatuwa, sabi ng Lord, hindi ka nang alipin, tagapagmana ka. Alam niyo pong buhay Kristiyano rito, isang araw lalabas po tayo rito. Dapat maintindihan mo, meron kang mana, meron kang tinatawag na inheritance. Lahat ng mga anak ng Diyos may inheritance. Yung mga magulang natin na wala silang iniwan sa atin. Sino ito pinamanahan ng utang? Anak, lahat ng utang ko, ikaw magbabayad. Yung Diyos natin hindi, ginawa kanya tagapagmana. When we die, pagpasok ng langit, meron kang mana nandoon. Kapatid, wait lang. Malapit na kaligtasan. Wait lang. Malapit nang bumalik si Jesus. May kausap po ako. Kaya dito mga minamahal ko, hindi ho tayo pasimba-simba lang. Meron po tayong relasyon sa Diyos. We are connected to our Father God. Children of God, John 1:12, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 1 John 3 verse 1, anong laki ng pag-ibig sa ating Ama, ng ating Ama, itinuri na tayong mga anak. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, ginawa tayong mga anak. Sabi po ng Romans 8:16, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapatotoo sa ating mga espiritu na nagsasabi na ikaw ay anak ng Diyos. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Gusto ng Lord sa mga anak niya ma-establish yung katotohanan na ito. You are a child of God. Huwag kang matakot, meron kang tatay na kasama mo. No? Kaya po tingin sa akin, alam niyo po ba ang confidence ng mga bata? Pag andun ng parent. Lalo na po ang bata, basta malapit sa tatay, ang confidence palagi nasa ama. Alam niya, hindi siya babayaan ng tatay niya. Alam niya, hindi siya magkukulang. Bakit po? Naintindihan niya andun ang tatay niya. Kapatid, yung tatay mo kasama mo. Pakisabi mo sa katabi mo, yung tatay mo kasama mo. Kaya hindi dapat matakot. Kaya tignan mo lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot, fear not. Bakit sinasabi ng Lord, I am with you. Huwag kang matakot sa problema. Huwag kang matakot sa battle. Huwag kang matakot sa dinadaanan mo. Anak, ako ay sumasa iyo. Kaya ang ganda-gandang pangako. Alam mo kung maintindihan lang ng mga Kristiyano to? Mawala lahat ang takot mo. Kasi alam mo may tatay kang ilalabang ka. May tatay kang hindi ka iwan, hindi ka pababayaan. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, palakpakan natin si Lord. Ang tawag dito ay identity. No? May ilang tanong rito, anak. Next slide.
Identity, gano'ng kahalaga, mga minamahal ko, ang identity, next slide, ang mga tanong dito ay, who am I? Why I am here? What I am capable of doing? Where I am going? Yung unang tanong is the question of identity. Sino ka? Sino ba ako? Dapat maintindihan, who are you? Kaya sabi ng demonyo, sino ka ba? Dapat alam mo, I am a child of God. That's my identity. Anak ako ng Diyos. Hello? You are beloved by your God. Wala ka bang ginagawang mabuti, minahal ka na ng Diyos. Kaya ikaw at ako, wala tayong dapat patunayan sa harapan ng Panginoon. Tingin ka sa akin, kahit bumabaliktad, kahit gumugulong, hindi magbabago ang pag-ibig ng tatay mo sa'yo. Magbabago ka, magbabago ako. Ang Diyos kailanman hindi magbabago. Dapat itong maintindihan. Hello? Why I'm here? Pag hindi mo alam ang identity mo, hindi mo alam ang purpose mo. Magtatrabaho ka lang magtatrabaho, gagawa ka ng kung ano, iikot lang yung buhay mo sa gusto ka. Alam mong eto tama. Pero pag alam mo identity mo, alam mo ang purpose mo. Bakit ito ko nasa mundo? Mahalaga po yan. The greatest tragedy on life, maminamal ko, it is not death, but life without a purpose. Tanong yung buhay mo, bakit ka nabubuhay? Para lang magpamilya? Para magkaanak? Para yumaman, magkakotse? Tapos, mga rin iba't ibang lugar? Makabilang kung ano-ano? Tapos, magpapamilya, magkakaanak, magkaroon mga apo? Tapos, mamatay ka na. Ang tanong, what is the purpose? Buti pa yung mga hayop, alam ang purpose. Buti pa yung mga ibang creation, alam ang purpose. Tao na lang hindi nakakalam kung bakit siya nasa mundo. At tingin sa akin, pag hindi natin alam ang buhay natin, kung anong purpose natin, aabusuhin mo buhay mo. Pero pag nalaman mo ang purpose mo, aayos ang buhay mo kasi naintindihan mo, why? Bakit ka nabubuhay? Una, question ng tinatawag na identity. Pangalawa, question po ng purpose. Pangatlo is question po ng potential. Kaya ka may potential kasi may purpose ka, kasi may identity ka. Where I am going, this is the question of destiny. Alam mo kapatid, mapalad ka dahil alam mo, pag namatay ka, pupunta ka ng langit. Kaya ang kamatayan, hindi ho nakakatakot yan. Walang ibang paraan para pumasok ka ng langit kundi mamamatay ka. Or else magra-rapture, mga minamahal ko. Kaya po sa mga nakakaintindi, ang kamatayan, hindi po ito kalungkutan. Kaya po nga si Joey, mas mapalad si Joey kaysa sa atin. Mas mapalad si Pastor Frank kaysa sa atin. Bakit po? Sila po ay kasama ho ng Diyos. Yung Kristong nagpipray sila rito, si Joey ho, mapanalanginin yan. No? Kasama ko yung bata na yan. Yung Kristong kausap niya, nakapikit, pinaglilingkuran niya, hindi nakikita. Ngayon po, nakikita niya, nakasama niya na nag-worship siya ng naked eye. Yan po inaasahan natin dito. Hindi ho tayo nandito para lang sumagana. Meron tayong magandang destiny. Pwede bang palakpakan natin si Kristo? Come on. Tayo po yung mga anak, hindi po alipin. Tayo po yung tagapagmana ng Diyos. We are royal family. Your citizenship is in heaven. At yung buhay mo is purpose-driven life. Kasi naintindihan mo, you are a child of God. 1 John chapter 5, verse 4, sabi ng Biblia, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa magitan ng pananampalataya. Ano sabi ng Panginoon? Anak, pag naintindihan mo na anak ka ng Diyos, magtatagumpay ka sa lahat ng battle. Dapat mo lang maintindihan. Kaya pag dumadaan ka ng pagsubok, palalahan mo sarili mo, I am a son of God. I am a child of God. Dapat maintindihan mo yan. You can overcome, minamahal ko sa mundong ginagalawan ho natin. Pangalawa, kanina connected tayo sa tawag dito, sa Ama. Ngayon po, connected tayo sa anak. No? Sabi ho ng Biblia, minamahal ko, napakahalaga na maunawaan natin na tayo ay connected kay Jesus Christ. Kanina, connected to the Father, sabi po ng Biblia, Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed. And heirs according to the promise. We belong to Jesus Christ. Nung ikaw po'y tumanggap kay Kristo, sabi ng Panginoon, you belong to Him.
Your life belong to Jesus Christ. Ulitin ko po ito, your life belong to Jesus. Nung mag-asawa ka mga minamahal ko, yung buhay mo hindi na ho iyan sa asawa mo na yan. Lahat ng sayo ay Kanya. Ang tawag doon ay union, mga minamahal ko. Tayo po nang tagapin natin si Kristo, we are connected to our Lord Jesus Christ. Kaya po may tinatawag na word na, which is Christ in you, the hope of glory. Christ in you. Christ in you, the hope of glory. If we are in Christ, iba ho yung Christ in you at iba ho yung in Christ. Ikaw ay nasa kay Kristo at si Kristo ay sumasayo. Ito ay isang magandang larawan ng tinatawag na connection. Kaya namin nangyari ng tagapin mo si Jesus. Si Kristo ay sumasayo at ikaw ay sumasa Kanya. There is a union, mga minamahal ko. We are connected to our Lord Jesus Christ. Kaya po sabi ng Biblia, mga minamahal ko, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Next slide. Gano'n po ito kahalaga, next slide. Isa pa. Isa pa. Dito po, mga minamahal ko, bago po yung fruit of the Spirit, may works of the flesh. Ito ang sabi ng Biblia. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan. No? Next slide. Sabing ganon, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Ang tawag dito, mga minamahal ko, is works of the flesh. Ito po ay kasalanan. This is the sinful nature. Bakit po ba tayo nasa may sinful nature? Kasi lahat po tayo connected kay Adan. Lahat ng tao galing kay Adan. Kung anong meron kay Adan, yun nasa atin. Kaya po tayo, mga minamahal ko, may sinful nature because of our parents, si Adan tsaka si Eva. Nakakonect tayo sa kanila, nakaugpong. Kaya yung kasalanan nila, dumadaloy po yan sa ating mga minamahal ko. Kaya po sa ulitin ko po ito, sabi ng ganon, hindi maikakaila ang gawa ng laman, pakikapit, kahalayan at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyos, ang pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas at pagsasaya. Ito pa pangatulad nito. Yan yung dati mong buhay. Yan yung dati kong buhay. Naalala mo yung buhay mo noon, wala ka pa sa Panginoon? Yan po to. Bakit kasi connected tayo sa Panginoon? Gusto nating magbago, kaya lang hindi tayo mabago-bago. Ano bang problema? Hindi natin naintindihan, nasa ilalim ho tayong tinatawag ng connection kay Adan. Pero nakakatawa dito, mga minamahal ko, nung tanggapin mo po si Kristo, dati ka nandito, dati ka nasa ilalim ng kautusan. When you receive Jesus Christ, nagbago ka ho ng connection. Ngayon po nakakonek ka ho sa ating pong Panginoong Jesus. Kaya yung dati mong pagkatao, nagulat ka, eto ka, hindi mo kaya magbago, pero ang tanggapin mo si Kristo, nagkaroon ka ng pagbabago. Meron ka ngayong buhay. Meron kang katuwiran ng Diyos. Meron kang kabanalan ng Diyos. So therefore, hindi ka na makasalanan, kapatid. Ikaw po ay banal at matuwid sa harapan ng Panginoon. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Dapat maintindihan sa akin. Dapat mo ito maunawaan. Wala ka na rito, hindi ka na dapat mabuhay dito kay Adan, sa linya ni Adan. Dapat nabubuhay ka rito dahil na kay Kristo ka. Sabi, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya tingin sa akin, pag ang tao na born again, hindi pwedeng hindi magbabago. Hello? Kaya ang pagbabago ay bunga ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Masarap po itong maintindihan. You are connected to our Lord. Kaya naalala ko, minamahal ko yung buhay ko before. Hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Wala akong direksyon. Bakit po hindi ko alam ang identity ko? Kaya nga hindi ko alam ang identity ko. Ano na pinagawa ko sa buhay ko? Akala ko okay uminom. Nakita ko sa tatay ko. Nakita ko iba nagsasabaw. Mukhang okay naman. Basta masarap, okay. Basta feel good, okay. That's your standard. Kaya destroy ang buhay mo. Pero nung ikaw po ay makakilala sa Panginoon, nagkaroon ng bagong standard ang buhay mo.
Pinakita sa inyo ng Panginoon kung paanong dapat mabuhay ang isang mananampalataya ng ating pong Panginoong Yesus. Kanina po rito dahil na kay Adan tayo, lahat ng kay Adan atin, sumpa, kamatayan, kaguluhan, kahirapan, kabiguan. Kaya minsan ng tao kahit anong gawin, walang kapayapaan, walang kagalakan because of connection sa. Tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tingin sa akin, nakakonekta ka na kay Jesus. Lahat ng kay Jesus, iyo. Righteous siya, righteous ka. Holy siya, holy ka. Yung blessing na sa'yo, yung life na sa'yo, dumadaloy po yung buhay na nanggagaling po kay Kristo. We are blessed. Kaya sa akin, hindi pwede hindi ka magbabago. Magbabago ka. Kaya kapatid, alam niyo ho ba, isang dapat natin checkin, yung mga sarili natin. Kamusta ka na sa loob ng bahay mo? Nakikita ba na anak ka ng Diyos? Kamusta na pag wala ka na dito? Kamusta yung buhay mo? Paano ka makitungo? Pag wala ka ho rito, nakikita ba na tayo mga Kristiyano? O pag wala ka rito, dito, hallelujah, sa labas mura. Nakaipit sa Bible, resibo ng loto. Bakit? Para pampa buenas. Ginagawa ko ng mga Kristiyano yan. Kaya minsan hindi mo ma-identify kung anong Kristiyano, kung sinong Kristiyano. Church, ang buhay Kristiyano, maayos ang buhay. Dahil andito ka na ngayon, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Bakit po? We are aligned. Alam niyo po ba ang pagbabago, hindi naman natin kaya talagang gawin yan. Ang pagbabago, tingnan po, and the fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu, hindi po sinabing kaya mong gawin. Gawa po ng Espiritu ng Diyos ang pagbabago. Ang pagbabago, hindi natin trabaho. Ang katrabaho natin, yung ating pong koneksyon. Ayusin mo koneksyon mo kung saan ka magbabago. Kahit anong lagay mong sulat dyan, babaguhin ko na hindi mo kaya maliban po na maayos ang connection mo kay Jesus. Kaya pag may walang changes, tingnan mo yung ano mo, kamusta ka na sa Panginoon? Kamusta na kayo? Sino naniniwala rito? Sino nakaranas na ito? Pag napupuspos ka, bumabait ka. Taas yung kamay na naintindihan ako. Pag napupuspos ka, bumabait ka. Ang tanong doon, kailan ka huling napuspos? Ang tagal mo na hindi mabait. May kausap po ako, kaya mahalaga po ito. Tingnan niyo po, yung word na abiding, ako ang puno, ikaw yung sanga. There is a relationship. Ang ginamit na word dito is mino. Sa Greek, abiding words, sa Greek po ay mino. Mino, ito po yung pagkakagamit dito. Ano po bang ibig sabihin ng abiding? Sabi ng Biblia, to remain, to stay, to dwell, to last, to continue, to endure, to not depart. Ang gusto ko yung pananatili mo kay Kristo. Ito yung Kristo, nananatili ka kay Kristo. Yung dwell ang maganda, yung dwell ang ibig sabihin is environment. Tahanan. Sabi ng Panginoon, Nak, gawin mo akong tahanan. Manatili ka sa akin. I am your environment. Yung isda, alam niya, environment niya, tubig. Ang halaman na niya, alam niya, environment niya, lupa. Kaya po ang isda, pag tinanggal sa tubig, mamamatay. Pag ang halaman, tinanggal sa lupa, mamamatay. Pag nawala ka kay Kristo, mamamatay ka. Bakit po? He is your environment. He is your life. He is the source, mga minamahal ko. Nak, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo. He is the source. Stay with Him. Kahit anong problema, manatili sa Kanya. Do not depart. Dapat nandiyan ka. Yan tinatawag po na mino. Ano man nangyayari sa kanila, hindi ka maapektuhan. Bakit ang decision mo? I will stay with you, Lord. Kaya ang tanong rito, kamusta na yun tinatawag na ano mo? Nak, sabi ni Kristo, I am the source. Walang ibang source. Walang ibang vine. Siya lamang po yung vine. Kung anong meron siya, meron ka. Because you are connected to Jesus Christ. Hindi mo lang po siya source. He is the life. Ang sabi ni Jesus, I am the life. Hindi sinabing, I am one of the life. Kapatid, hindi pera buhay. Hindi pamilya buhay. Hindi po karirang buhay. Hindi po pag-aaral ang buhay.
Hindi po negosyo ang buhay. Hindi po, sabi po ni Kristo, ako ang buhay. Ako ang buhay. Kaya lang problema natin, ginagawa natin buhay yung karir. Akala natin ito yung buhay. Pag may nangyari sa karir mo, wala ka ng buhay. Yung iba ginawa ho nilang buhay yung relasyon sa tao. Ito yung buhay, umiikot yung buhay niya sa tao. Ipinagpalit siya sa iba, durog ang buhay. Kaya kapatid sa akin, sabi na Lord, I am the life. I am the life. I am the source ng life. Alam niyo po sa totoo lang, ang Kristiyano pag maayos ang koneksyon mo sa Panginoon, walang dull moment. Lagi po may kapayapaan. Lagi may kagalakan. Lagi po may direksyon. Bakit po? You are connected. Alam niyo po sa totoo lang, lahat tayo, no? Ako naranasan ko rin magkapera. Pero hindi siya kailanman pinagbigay ng kapayapaan. Alam niyo po ba, minsan, the more na marami kang pera, mas marami kang takot. Tumataas ang iyong pera, tumataas ang iyong pangailangan. Kaya may milyon ka na, gusto mo bilyon pa. Kasi yung lifestyle mo nagbabago. Kaya isang deception na ang kayamanan gawin mong buhay. Isang deception na ibigay mo lang ang buhay mo sa pag-aaral. Hindi po. Kung may isa kang pagbibigyan, number 1, ang ating Panginoong Hesukristo. Maniwala ho kayo. Everything magiging maayos sa buhay mo. Why? Because you are connected to the Father, you are connected to the Son. Kung anong meron sila, yun po ang magiging buhay mo. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Come on, pinakamalakas na palakpak na minamahal ko para kay Kristo. So the fruit of the Spirit, minamahal ko, ay ebidensya ng salvation mo. Ang fruit of the Spirit ay ebidensya ng pagiging alagad mo. Ang fruit of the Spirit ay ebidensya ng pagiging anak ng Diyos. Kaya pag may problema po yung buhay, may problema po sa mga bagay ho na ito. Kaya po mahalaga ang pagbabago ng buhay. Lahat tayo hanggang ngayon may binabago, may inaayos. At hindi mo kaya ayusin ang sarili mo. Sabi ng marami, pag nawala sa Panginoon, tsaka na ako babalik pag naayos ko ng buhay mo. Kapatid, kailanman hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Isa lang ang pwede mag-ayos ng buhay mo, ang pangalan niya ay Jesu-Kristo. Kaya hindi yung tugon ay paglayo. May problema ka na lalayo ka pa. May lalayo, hindi po. May problema, may struggle, lalo kang dapat lumapit sa buhay. Siya lang ang pwede mag-ayos. Siya may kakayanang pagpalain ka. Yung buhay. Alam niyo po, pag ito naintindihan mo, yung prayer mo magiging kusa. Bakit kung buhay mo siya? Ibig sabihin, Lord, kaya ako nandito kasi buhay kita. Pakiramdam ko, pag nawala ako sa iyo, I will die. I pray mo, minamahal ko, na maintindihan natin na yung Kristo po ang buhay. Sabi niya mismo, I am the life. Apart from Him, there is no life. Kaya tayo nagpipray kasi nakikita natin, Lord, you are the source of every perfect good gifts. And Lord, you are my life. I worship you because you are my life. Lord, kaya ako nandito kasi ito yung buhay ko eh. Yung isda, nag-enjoy siya sa tubig kasi buhay niya yun eh. Yung lupa, sumasagana. Yung halaman, sumasagana sa lupa. Kasi buhay niya yun eh. Alam mo, Lord, kaya ako nandito kasi buhay ko po kayo eh. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Mga young people na nandito, ang mundo po ay sinungaling. Ang mundo, pinapangakuan tayo na magiging maayos ang buhay mo. Never without Christ. Sa murang edad, ako ang ko sa mga kabataan, mahalin mo si Kristo. Maintindihan mo si Kristo. Maniwala ka, you can enjoy life. Darating yung panahon, gagamitin ka ng Lord ng mighty sa generation mo. Alam mo, kung sa totoo lang po, kung tayo mga matatandang nandito, kasama ko ako dito, nung patay na born again, nag-isa yung mga buhay natin, malamang mayaman ka na. Mga lalaki nandito, alam niyo po, kung magkaroon lang ng ripan sa San Miguel Beer, mayaman ka na. Kung magkakaroon naman ng ripan sa mga beer house, mayaman ka na. Kung isosoli lang natin ang pinangsabu mo, mayaman ka na. Kailangan nga dahil wala tayo sa Panginoon, tinapon natin mga bagay huna ito sa walang katuturan. Ngayon, alam mo na yung value ng pera mo. Bakit po? Kasi naintindihan mo. Meron kang relasyon sa Panginoon. And then kasunod mo, minamahal ko, connected to the Holy Spirit. Kanina connected sa Ama, ngayon connected sa Banal na Espiritu. Kaya po sabi mga, next slide. I need to go.
Go, go. Sabi nga ni Paul, dito minamahal ko, sa Galatians din, sabi niya, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Holy Spirit. Anong sabi ng Panginoon, anak? Nung ikaw po'y tumanggap kay Kristo, dati ka nasa Adan. Ngayon, nandito ka ho, minamahal ko. Ngayon po ay nakay Kristo ka. Ikaw po'y nasa ilalim, minamahal ko ng banal na Espiritu. Ikaw po ngayon ay may Holy Spirit, minamahal ko. No? Si Holy Spirit, yung connection natin, tingnan nun natin ito. Next slide. Ito ang sabi ho ng Panginoon. Or do you not know that your body, yung katawan mo, pwede bang taas mo kamay mo? Tapos hawakan mo katawan mo. Ito, itong kamay mo, hawakan mo lang, kurutin mo lang. Ang tawag dyan, body. Katawan. Ang sabi niya, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? Yung katawan na yan, templo yan ng Espiritu ng Diyos na inilagay ng Panginoon Espiritu sa iyo. Sabi na, you are not your own. Yung body na hindi yan iyo. For you were bought with a price. Binili yan ni Kristo when He died at the cross. Tinubos ka sa kasalanan, kasama yung katawan na yan. Sabi ng Panginoon, that body belong to the Holy Spirit. So ang purpose ng buhay is so glorify God in your body. Tingnan sa akin, nung wala ka pa sa Panginoon, kung saan-saan mo ginamit ang buhay mo. Sexual immorality, kung ano-ano pinagagawa mo, ang sabi mo, iyo po ito. Nung nakakilala kay Kristo, yung katawan mo, tinubos ka dyan, napunta ka rin, sabi ng Lord, your body right now belongs to me. Kaya hindi natin pwedeng gamitin ang katawan natin kung saan-saan, hindi mo pag-aari yan. Ang katawan natin dapat gamitin, minamahal ko, to glorify our God. Kasi ikaw po ay tirahan. Tingin sa akin, pag sinabing templo, house, you are the house of God. Your body is the body of the Holy Spirit. Nasa loob. Si Holy Spirit, minamahal ko, nasa loob ng mga mananampalataya. Bago ka nakakilala, si Holy Spirit nasa labas, kinokonvict ka. Nung tagapin mo si Kristo, pumasok sa loob. Ngayon, nananahan si Holy Spirit sa iyo. Kaya minsan, nagugulat ka, pagising mo, may umaawit, may nag-worship. Nagtatawag, saan galing yun? Sino yun? Kasi mayroong Espiritu ng Diyos na nasa loob mo. Kaya tingin sa akin, nak, hindi ka kailanman pwede mag-isa dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ang lumikha ng langit at ng lupa, nasa iyo. Sabi po ng Biblia, sa Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay, higit pa sa kaya niyang gawin, sa kanya kaya niyang isipin, kaya niyang gawin, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na sumasa atin. Romans 8 verse 11, minamahal ko, ang sabi po ng Panginoon, the same power that raised Jesus from the dead lives inside of you. Alam niyo, tingin sa akin, kung maunawaan lang natin itong katotohanan na ito, everything mababago po. Kaya mahalaga sa umaga, pagiging, remind yourself who you are. I am a child of God. I am the temple of the Holy Spirit. God lives inside of me. Next slide, Nak. Next slide. We are loaded. Kaya pag tinignan mo mga Kristiyano, pag naintindihan lang, yung presence ng Lord nasa loob mo. Yung gifts ng Holy Spirit nasa loob. Yung fruit of the Holy Spirit nasa loob. Yung power ng Holy Spirit nasa loob. Andito po nakalagay sa katawan po na ito. Kasi andito pong banal na Espiritu. Kaya po tingin sa akin, minamahal ko, si Holy Spirit, minamahal ko nasa loob. Siya po yung nag-guide sa iyo. Siya po yung nagsasalita. This is the way, walk you in it. Kasama mo ang banal na Espiritu. Kaya hindi natin kailangan manghula ng pupuntahan because the Holy Spirit, God lives inside of you. Naalala ko isang babae na may sakit ng 12 taong inaagasan. Sabi niya, minamahal ko, 12 years na may sakit po. Dinudugo. Ubus na lahat ng pera niya. Nung marinig niya si Kristo dumadaan, sabi niya, kung mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Dumating po yung pagkakataon, minamahal ko, na dumaan po si Kristo. Pumunta po siya, nahawakan niya yung laylayan ng damit, sabi po ng Biblia, immediately na heal. Pang! Total! Naramdaman kagad, magaling ako. Tapos sabi po ni Kristo, who touched me? May umipo sa akin. Sabi ni Pedro, Lord, ang daming tao mahipo ka. Siyempre, hindi. Someone touched me. Ano sabi ni Kristo? Merong kapangyarihan na lumabas sa akin. Si Kristo po ang model, mga minamahal ko. Kaya po sabi ng Panginoon, heal the sick, raise the dead. Alam niyo po ang aking panalangin sa simbahan natin? Ang simbahan ay lumakad po sa supernatural. Because church were designed sa paglakad sa tinatawag na supernatural. Alam niyo ang problema ng church ngayon? Tingin ko kayo sa mga minamahal ko.
Ang problema ho natin, hindi na tayo napupuspos. Ang problema natin, yung ating koneksyon, hindi mahalaga sa atin. Nagsisimba tayo pero walang koneksyon. Nakaupo ka dyan, nakikinig ka pero walang koneksyon. Lalabas ka, walang koneksyon. Mabubuhay ka na walang koneksyon. Kaya dinidiskarte natin buhay natin pare-parehas. Bakit po? Ang problema natin, we are disconnected with our God. Lahat ng needs mo nasa loob. The fruit, the character, the power, the presence of the Holy Spirit nasa loob. Kaya hindi pwedeng hindi tayo magbago. Bakit po? We are connected. Hindi pwedeng hindi ka magbubunga. We are connected. Hindi pwedeng hindi mag-ayos ang buhay mo. You are connected. Pwede ba ako makiusap sa'yo? Marami ka nang diniskarte sa sarili mo. Bakit hindi mo subukan dumiskarte ang Diyos para sa'yo? This time. Hayaan mong iniskarte ka ng Diyos mo. Ayusin mo lang ang connection mo sa Panginoon para malayos kang makagalaw sa buhay mo. So kung ang banal na Espiritu ay nasa loob natin, anong gusto ng banal na Espiritu? Actually, mga minamahal ko, may command po ang Biblia. Next slide. Tingnan niyo po yung command. Huwag niyong pighati ng banal na Espiritu. Do not grieve the Holy Spirit. Huwag niyong bigyan ng pighati. Bakit po? Kasi andun yung power. Andun po yung presence ng Lord. Ayaw ng Panginoon na mapighati po yung banal na Espiritu. Ito po yung mahalagang command. Pag nagkakasala ka, nabubuhay ka sa kasalanan, yung banal na Espiritu hindi makagalaw. Nasa loob mo, walang bisa. Bakit po? Because grieve ng kasalanan. Kaya sabi ng Panginoon sa next slide, do not grieve the Holy Spirit of God. Huwag siyang pighatiin, mga minamahal ko. Do not grieve the Holy Spirit and do not grieve the Holy Spirit of God with whom you were sealed for the day of redemption. Mas sinabi rin siya, mga minamahal ko, be filled with the Holy Spirit. Mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Sabi ni Pablo sa mga mananampalataya, mapuspos kayo ng banal na Espiritu dahil ang susi ng tagumpay ay nasa kapuspusan. Tingin ka sa akin, gusto ho ng Panginoon punuin tayo. Matagal na tayo hindi na puno. Matagal na tayo hindi nakakonect sa Panginoon. Kaya po ang buhay natin empty, walang direksyon. Tayo mismo walang kapayapaan kasi po hindi na tayo nakakaranas ng presensya ho ng Diyos. Kahapon po natutuwa ako sa Panginoon. Habang nagtuturo ko, nararamdaman kong presence ng Lord, napakalakas. And then pinalakas po yung mga tao doon. Natutuwa ako sa Panginoon na tayo po ay magamit ng Panginoon. May isang larawan po sa Bible, Ezekiel 47. Inilarawan po ng Panginoon, yung templo sa altar, may tubig pong dumadaloy. Sabi po ng Biblia, sabi ni Ezekiel, nakita niya sa pintuan, sa ilalim ng pintuan ng templo, dumadaloy yung tubig. Sabi po ng taong kasama niya, lumusong, kumuha ng panukat, sinukat 500 meters. Sabi po ng Biblia, yung tubig, minamahal ko, ay naging hanggang bukong-bukong. Tumungtong po sa Ezekiel. Sinukat uli yung tubig, minamahal ko. Yung tubig na nanggagaling po sa altar ng templo. Pagsukat 500 meters, minamahal ko, sabi po ng Biblia, naging hanggang tuhod. Tapos sumukat po uli ng isang 500, naging balakang yung tubig. Yung tubig hanggang dito na ho, minamahal ko. Sumukat pa ng isang 500. At sabi ng Biblia, hindi na kayang lakarin yung tubig naging ilog. Kailangan na itong languyin. Tapos sabi sa kanya, nakita mo ba yung nangyari? Tapos sinama siya ng tao na yun. Pag nagulat po siya, sa kabilaan ng pangpang, nung pumasok po siya ron, wala pong nakatanim. Nagulat siya, ang daming puno na tumubo sa bunkers, sa bank ng river. Kasi po, may tubig po nang gagaling sa templo mula sa altar. Yung buhay nagbibigay, yung tubig nagkakaroon ng buhay. Ang sabi po ng Bible, sabi po ng Mama, yung tubig ng buhay na yan, pagtungtong sa dagat na patay, magkakaroon ng buhay. Maging tabang. At sabi ng Biblia, pag inaral mo, nagkaroon ng malalaking isda. Nagkaroon po ng iba't ibang uri ng hayop. Yung dating wala, nagkaroon because of the presence. Nagkaroon ng mga manging isda, nagkaroon ng purpose yung lugar. At nagkaroon po ng mga puno na kung saan hindi po natutuyo, laging namumunga kasi po may tubig na nanggaling po sa altar ng templo. Ano pong nilalarawan ng kwento po na ito? Ito po'y larawan mo at larawan ko. Ito po'y larawan ng simbahan. You are the temple of the Holy Spirit. And the presence of God is inside of you. Ang kailangan mo, presensya ng Diyos. Ang mundo po na ito, ang dami nagpapakamatay, ang daming depressed, alam niyo po ba, even teachers depressed, kaya ngayon po kailangan nila ng mental wellness din. Dati estudyante lang, pati teachers ngayon ganoon na rin po. Ang mundo, pagulo ng pagulo, mga minamahal ko, ang daming haras, ang daming hopeless. Alam niyo, kailangan ng mundo. Pakisabi nga po, presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos.
At ikaw bilang mananampalataya, dapat ikaw po'y tagapagdala ng presensya ng Diyos. Ang purpose natin, mga minamahal ko, mapuspos upang tayo para tayong lalagyan na kung saan may pangangailangan, ibinubuhos ng Lord ng presence. May pamilyang sira, yung presence. May mga kabataang wala sa hulog, kailangan ng presence. Mayroong mga taong nangangailangan, kailangan po ng presence. We are carrier po ng presence ng Lord. That's who we are. Kailangan natin mapuspos. Kailangan natin ayusin ang connection natin sa Panginoon. Sabi po ng Biblia, Jesus filled with the Holy Spirit, was led by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit, anointed by the Holy Spirit. Kung si Kristo po kailangan si Holy Spirit, sino po tayo para hindi kailanganin ang banal na Espiritu? Ngayon po, nakakatuwa ngayon, di ba? Ngayon po, yung tinatawag na pinag-usapan ng tawag dito, flood control. Pilit po itong tinatakpan. Ayaw pong imbestigahan. Pero alam niyo ho ba, hindi nila kayo pwedeng pagtakpad. Tanong mo kung bakit. Hanggat may ulan, lalabas na katotohanan. May problemang pagnanakaw. Bakit po? Yung flood, kitang-kita. Nagagalit ang mga tao kasi may ebidensya. Yung ulan, mga minamahal ko, na nagaano pinapakita sa ano natin, yung pagnanakaw na kahit anong gawin, pagtatakip, lalabas at lalabas, mga minamahal ko. Bakit po? Kasi may baha. Eto nakakatuwa. Sa huling panahon nito, gusto rin ng Lord ng baha. Next slide. Next slide. Sige nak, yung picture natin, yung picture ng baha. Pakisama lang ako, picture ng baha. Isa pa. Go. Ayan. Yan po ang larawan ng Pilipinas ngayon pag bumabaha. Yan, itsura na yan. Paano mo sasabihin, tatago mo ang flood control? Sa tuwing man, maalala ng mga tao, mga magnanakaw, kasi nakikita mo nila eh. Lubog ang Pilipinas. Next slide. Next slide. Magagalit talaga ang mga tao, kasi may baha. Next slide. Balik mo ako, balik mo. Ano kaya itsura kung palitan natin yung tubig, palitan natin ang presensya ng Diyos? Ako naniwala ko magbabago Pilipinas. Etong huling panahon na ito, pag inaral mo, gusto ng Lord na punuin ang church. Honestly. Kaya lang po, sa totoo lamang po, alam niyo ho ba ang tubig baha? Bakit po ba binaba ang isang lugar? Pakisabi nga po, mababa. Mababa. Yung mataas na lugar, hindi po yan madadampian ng baha kasi mataas ang lugar. Kaya binabaha, mababa. Ang presence ng Lord, ganun din. Naghahanap siya ng mababa. Hindi siya pwedeng dumampi sa highland. Naghahanap ng lowland. Ano pong ibig sabihin? God wants to fill every one of us, pero naghahanap ng Lord ng pusong mababa. Yung pusong taong umaamin, Lord, matagal na po kayong hindi ko nararanasan. Panginoon, eto na ho yung condition ng puso ko. Panginoon, hindi ko kayang mabuhay na wala ka, Lord. Kailangan ko po kayo. Gustong-gusto ng Lord na buksan ang kalangitan para punuin po tayo. Ibuhos ang Espiritu ng Diyos, pero ang hinahanap ng Panginoon. Gusto mo ba? Alam niyo po, nakakatakot ngayon. Maraming Kristiyano, ayaw na rin nilang mapuspos. Pag hindi tayo napuspos, wala ho tayong pakinabang sa kingdom na ito. Gusto ho ng Lord punuin ang kanyang mga anak. Gusto ho ng Lord ma-enjoy natin na naglilingkod tayo sa Kanya. Gustong ibuhos ng Lord, gusto rin pagpalain. Pero naghahanap ang Lord ng mga taong mapagpakumbaba, mga taong kinikilala, Lord, wala akong kayang gawin, kailangan ko po kayo. Lord, I need you. Pagod na po ako, matagal na ako hindi nakaranas sa iyo, malayo na po ako. Lord, kumukunik ako sa iyo. Next slide. Yung poso, I want the poso. Next slide. Yung poso, yung poso. Nakakatuwa, yung poso po na yan, pag tinignan mo, isa nasa isip natin, may tubig dyan. Naniniwala ka pag nakita mo yung poso, may tubig po yan. Alam mo kagad may tubig, alam mo may tubig na sa loob na yan. Pero ang tubig na hindi po yan lalabas, maliban na may gawin ka. Para lumabas sa tubig, kailangan mo siyang bombahin. Minsan po, bomba, wala. Mararamdaman mo, bumibigat po yan. At habang bumibigat, gugulang, lalabas yung tubig. At habang binobomba mo, lumalakas ang tubig, nakadepende sa bomba mo yung paglabas ng tubig. Hindi po automatic na lumalabas maliban na may jetmatic ka. Pero kung mano-mano, kailangan mo siyang bombahin para lumabas yung tubig. Sabi ng Lord, if you want to be filled with the Holy Spirit, kailangan mong bombahin.
Gusto mo ba ng pagbuhos ng Espiritu ng Diyos, ng presence ng Lord? Kailangan bombahin. Paano parahan? Pakisabi nga po, worship. Pagsamba. Alam niyo po ba, kung ikaw lang at ako, sasambahin natin ang Lord ng buong puso. Ang presence ng Lord, magmamanifest po yan. Ang solution palagi, paglapit mo sa Panginoon, worship Him with all your heart, with your mind. Lord, I love you. Lord, thank you sa buhay. Lord, salamat po sa biyaya. Lord, salamat. At habang sinasamba mo, Panginoon, nagmamanifest po ang presence ng Diyos. Isang pangako po sa huli bago tayo sumamba. Isang pangako sa Lord. Isa pa. Sabi po na Exodus chapter 20, 24. Tapos na po ako rito. Sabi po na ni Lord, kung saan maluluwalhati ang aking pangalan. Anong pangako ng Lord? Bababa ako. Pagbaba niya ng gagawin? Upang sila ay pagpalain. Nakadepende ang pagbaba ng Diyos at ang pagkapala ng Panginoon sa mga taong sumasamba sa Diyos. Tayo po'y tatayo, mga minamahal ko.